Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1911. Magagawa niya ang King Pill kapag naging intermediate alchemist siya sa ika-4 na baitang. Ang prioridad niya ngayon ay sirain ang sumpa ni Selena. Hindi siya magpapahinga hanggang doon dahil ang bagay na ito ay parang isang mabigat na bato na dumidiin sa kanyang puso, na sumasakal sa kanya. Ang iba pang mga problema ay isa-isang nalutas. Ang Alliance Guard ay walang banta sa kanila ngayong na-disband na sila. Si Jackie White ay nakatayo sa tuktok ng mundo at walang sino man ang magiging hanggal na hominin siya maliban kung mayroon silang hiling na kamatayan. Sa paglipas ng panahon, sa wakas ay nakagawa siya ng pang-4 na baitang intermediate level na tableta na nangangahulugan na siya ay naging isang pang-4 na baitang intermediate alchemist. Pagkatapos mag-level up, hindi na siya nag-aksaya ng oras sa paggawa ng King Pill. Natural, ibinalik niya ang sagradong bukal ng tubig ng Crystal Cloud Clan pagkatapos natanggalin ang Alliance Guard. Bukod dito, pagkatapos ng pagbuwag ng Alliance Guard, ang Nine Gods Clans ay nakakuha ng maraming kayamanan pagkatapos pumunta sa kanilang inabandonang base camp gamit ang isang pinong suklay ng ngipin. Ang isa sa mga kayamanan ay tinawag na Soul Solidifying Spirit Staff. Bagaman hindi ito kapaki-pakinabang pagdating sa paglilinang ng isang tao, maaari itong magamit upang alisin ang anumang kontrol sa isang katawan mula sa ugat. Gamit ang Soul Solidifying Spirit Staff, mailigtas si Fernando. Ngunit una, kakailanganin pa rin niyang ubusin ang Resurrection Pill. Hindi magtatagal para lumikha si Jackie ng gayong tableta gamit ang kanyang kasalukuyang kakayahan. Pagkalipas ng 5 araw, hindi lang naging matagumpay si Jackie White sa paggawa ng Resurrection Pill kundi isang King Pill din. Sa lahat ng paghahanda, hindi na siya nag-aksaya ng oras na tanggalin ang sumpa kay Selena. Mabilis niyang inutusan ng isang tao na ibalik ang Soul Solidifying Spirit Staff at Resurrection Pill sa White family para iligtas si Fernando Campbell. Nang magawa niya ang lahat ng iyon, dinala niya ang kanyang pamilya sa sagradong lugar. Ang dahilan kung bakit gusto niyang bumalik sa sagradong lugar ay upang makapasok sa Skygate. Ayon sa alamat ng Sacred Grounds, ang Skygate ay isang light portal at walang nakakaalam kung saan ito haantong. Ito ay ganap na nababalot ng misteryo at sa kadahilan ng iyon, walang nang ahas na pumasok sa Skygate. Inaasahan ni Jackie ang pagpasok sa Skygate dahil naniniwala siya na sa kanyang martial art technique na nilinang sa Nirvana Realm at sa Mornes Realm, makakahanap siya ng lugar na mas angkop para sa pagsasanay sa pamamagitan ng light portal. Natural lamang para sa isang makapangyarihang tao na malaman kung ano ang nasa kabilang panig ng portal. Gayunpaman, nais niyang palakasin ang kanyang paglilinang sa pamamagitan ng pagsulong sa kaharian ng Nirvana bago pumasok sa Skygate. Ang kanyang paghahanda ay inabot siya ng 3 buwan. Pagkalipas ng 3 buwan, matagumpay siyang naging nag-iisa at nag-iisang Nirvana Realm Fighter sa mundong ito na naging mas kumpiyansa sa kanya na makapasok sa Skygate. Si Selena at ang iba pa ay gustong sumama sa kanya ngunit pinigilan niya ito. Nag-aalala siya na malalagay sa panganib ang kanyang pamilya. Nakatayo siya sa ilalim ng Skygate at naramdaman ang isang misteryosong aura na dumampi sa kanyang mukha. Kabanata 1912. Upang makapasok sa Skygate, tiniyak ni Jackie White na lubos niyang inihanda ang sarili. Ang antas ng paglilinang ng kaharian ng Nirvana ay magpapahintulot sa kanya na protektahan ang kanyang sarili sa anumang pagbabago ng mga pangyayari. Matapos tumayo sa ilalim ng Skygate sa loob ng 4 na oras, sa wakas ay gumawa siya ng ilang malalaking hakbang at pumasok. Sa sandaling siya ay pumasok sa loob, naramdaman niyang nasira ang paligid at ang mga tanawin ay nagbago ng husto. Matapos tingnan ito ng malapitan, nagulat siya kahit na sa kanyang mga taon ng karanasan. May ibang mundo pala sa kabilang side ng Skygate. Ito ay isang lugar na parang abandonadong kontinente. Tumitingin sa siksikan ng mga bituin, ang tigang na lupain ay pumipintig ng sinaunang at marilag na aura. Walang damo sa lupa, sa halip ay natatakpan ito ng mga pira-pirasong armas. Kung titignan ng malapitan, makikita pa nga ang natuyong dugo sa mga sandata, na para bang ang mundo ay nakaranas ng isang malaking digmaan. Tila walang nakatapak dito sa loob ng 10,000 taon. Sa harap mismo ni Jackie, may naglalabas ng maliwanag na puting liwanag, ngunit hindi niya maaninag kung ano iyon. Huminga siya ng malalim at humakbang palapit dito. Sa kanyang pagsulong, naramdaman niya ang kakaibang aura na lumakas. Iba ang aura dito sa outside world. Ang chi sa mundong ito ay nagdadala ng isang pakiramdam ng malupit na karahasan. Bagamat manipis ang chi sa Daxia, hindi ito marahas. Tiyak na masisira ng isang tao ang mga meridian sa pamamagitan ng paglanghap ng hindi nalinis na chi mula rito. Anong klaseng mundo ito? Bakit napakarahas ng chi dito? Anong nangyari dito? Bakit ang daming nabasag na armas?
Bulong ni Jackie sa sarili. Sa pusong puno ng mga katanungan, dahan-dahan niyang nilapitan ang bagay na naglalabas ng maliwanag na puting liwanag. Hindi niya napigilan ang pagkabigla nang tumayo siya sa harapan nito. Noong una ay inakala ni Jackie na ang bagay na ito ay isang piraso ng sirang kayamanan o isang malaking kristal, ngunit pagkatapos niya makita kung ano ang nasa harap niya, napagtanto niyang hindi siya maaaring magkamali. Ang bagay ay lumabas na isang espiritong barko na mahigit 100 talampakan ang haba. Isa itong tunay na marangel na barkong espirito na may maraming nakaukit na rune seal na nagpapalabas ng maliwanag na liwanag. Habang papalapit siya, mas nararamdaman niya ang makapal na aura na nagmumula rito. Wala siyang paraan para malaman kung sino ang umalis sa spirit ship na ito dito sa marahas na mundong ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang banal na sentido upang suriin ang buong barko ng espirito. Walang laman ang spirit ship bukod sa isang kristal na naglalabas din ng mahinang liwanag. Ang barkong espirito ay malamang na inabandona o namatay ang may-ari nito. Naglaan ng oras si Jackie upang matiyak na walang mga bitag sa barkong espirito bago siya pumasok. Pagpasok pa lang niya sa barko ng espirito, naramdaman niya ang isang makapal na aura na tumatagos sa hangin. Ibang-iba ang aura na ito sa aura sa labas. Ang aura sa labas ay napuno ng pakiramdam ng paniniil, habang ang aura sa espiritong barko ay medyo mas banayad at dalisay. Sinusubukang makarating sa ilalim ng lahat, pumasok si Jackie sa tulay ng barko ng espirito. Pagkapasok niya, hindi niya sinasadyang napabuntong hininga dahil siguradong walang makikita sa harap niya sa daksya. Ang buong barko ng espirito ay inukitan ng mga komplikadong rune seal na ginagawang madaling matukoy ang pagiging kakaiba nito. Ang isang tao lamang na may malalim na paglilinang ang makakagawa ng isang barkong espirito tulad nito. Kahit na ang kasalukuyang Jackie ay hindi maihahambing sa gumawa ng barko. Lahat ng uri ng mahiwagang rune seal sa loob at labas ay kumikinang ng maliwanag sa espiritong barko. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Jackie matapos na matitigan ang mga rune seal ng napakatagal. Hindi niya matukoy ang mga ito. Bagamat hindi niya taglay ang kaalaman pagdating sa sining ng pagdadalisay ng mga sisidlan, dapat man lang ay maunawaan niya ang ilan sa mga rune seal sa kanyang kasalukuyang kaalaman at paglilinang. Kabanata 1913. Kahit na matagal ng pag-aralan ng spirit ship, hindi pa rin niya maisip ang kahulugan ng rune seal. Pinatunayan nga nito ang dakilang kapangyarihan ng barkong espirito. Pagkatapos mag-ikot, bumalik siya sa lugar kung saan niya nakita ang 6 na panig na kristal. Sa loob ng spirit ship, ito ay walang laman maliban sa 6 na panig na kristal na tila walang ingat na itinatapon. Ang 6 na panig na kristal na ito ay kasing laki ng ulo ng tao at ito ay naglalabas ng malabong pulang ilaw. Muli itong iniskan ni Jackie White gamit ang kanyang divine sense at wala siyang nakitang delikado tungkol dito kaya yumuko siya at dinampot. Inilapit niya ang kristal sa mukha niya at pinagmasdang mabuti. Natuklasan niya na may mga kristal na may iba't ibang laki at kulay na lumulutang sa loob ng kristal. Ang maliliit na kristal na ito ay nagkataon ding 6 na panig. Kahit na ang 6 na panig na mga kristal ay may parehong hugis, ang kanilang aura ay hindi maaaring maging mas naiiba. Ang maliliit na 6 na panig na kristal sa loob ay tila nagtataglay ng mas mahiwagang aura. Habang pinagmamasdan niyang mabuti, naramdaman niya ang pananakit ng mga daliring nakahawak sa 6 na panig na kristal. Lingid sa kanyang kaalaman, hiwa na pala ang kanyang mga daliri at umaagos ang dugo. Ang 6 na panig na kristal ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag matapos mabahira ng kanyang dugo. Biglang naramdaman ni Jackie na nanigas ang buong katawan niya ng bumalot sa kanya ang misteryosong aura. Bago pa siya makapag-react, dinala na siya sa isang misteryosong espasyo. Malaki at maliliit na 6 na panig na kristal ang lumutang sa paligid niya at narinig niya ang isang kaisipang ipinadala sa kanyang isipan. Panipi. Ito ang mga kristal na nangangalap ng kaluluwa na inabot ko ng 10,000 taon upang pinuhin. Ito ang kayamanan ng aming angkan. Pag-aari mo na sila at kailangan mong ipaghiganti kami kapag naabot mo na ang rurok. Ang mensahe ay pumasok sa isip ni Jackie na may alo ng kawalang sigla at galit. Iso ito ang tinatawag na soul gathering crystal. Kakaibang pangalan yan. Don't tell me nasa loob ang kaluluwa ng iba. Pakiramdam niya ay sumasakit ang ulo niya nang biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga tanong. Mas maraming impormasyon ang pilit na pumasok sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, sa wakas ay alam na niya kung ano ang hawak niya. Kamay. Nagpaliwanag din ito ng maraming misteryo sa kanya. Ang pangalan pala ng barkong ito ng espirito ay Mustard Seed. Ginawa ito ng pinuno ng Divine Void Clan, na ginagawa itong kayamanan ng clan. Ang Divine Void Clan ay hindi mula sa Daxia. Ang angkan ay kabilang sa isang mas mataas na antas ng pinakamalakas na lahi sa mundo.
Ayon sa pinuno ng Divine Void Clan, ang Daxia ay kabilang sa ikalimang baitang mundo habang ang Divine Void Clan ay nanirahan sa isang unang gradong mundo na siyang pinakamagandang lugar para sa pagpapahusay ng martial art. Ang Divine Void World ay pinangalanan lamang pagkatapos ng Divine Void Clan na nagpakita kung gaano kalakas ang clan noong sila ay nabubuhay pa. Ganun pa man, nauwi sa pagkalipol. Ang talagang naging dahilan para hindi makapagsalita si Jackie, ay ang katotohanan na kahit ang pinuno ng angkan ay nangako na palakasin siya kung tutulungan niya silang bumalik sa kanilang mundo, ni minsan ay hindi niya sinabi sa kanya kung sino ang kanyang kakalabanin. Novel drama. Paulit-ulit na sinasabi ng pinuno ng angkan kay Jackie na aalamin niya kung sino ang mga kalaban niya kapag nakakuha na siya ng sapat na kapangyarihan na lalong nagpatulala sa kanya. Para sa kanya, dapat magplano ng maayos para sa isang napakalalim na paghihiganti. Si Jackie ay hindi ang uri ng tao na babalikan ang kanyang pangako na magbigay ng tulong pagkatapos na ang kabilang partido ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na mahalaga. Dahil nabigyan na siya ng Soul Gathering Crystal at Mustard Seed, natural na sa kanya na tuparin ang kanyang pangako. Gayunpaman, ang mensaheng iniwan ng pinuno ng angkan at ang katotohanang wala pa rin siyang ideya kung sino ang kalaban, ay mas ikinadismayan niya. Gayunpaman, hindi niya maitatanggi na talagang makapangyarihan ang dalawang kayamanang natanggap niya. Lalo na ang Soul Gathering Crystal na 100 beses na mas malakas kaysa Mustard Seed dahil gaya ng nahulaan niya dati, sa loob ng kristal ay talagang mga soul fragment. Kabanata 1914. Ang mga pira-pirasong kaluluwa na ito ay hindi maaaring tingnan bilang karaniwang mga pira-piraso ng kaluluwa. Sa halip, ang kanilang orihinal na may-ari ay kusang loob na ibinigay ang kanilang kamalayan sa sarili, na nag-iiwan lamang ng mga fragment ng kaluluwa na may mga alaala ng kanilang pinagmulan. Tinitigan ni Jackie ang hindi mabilang na hexagon crystals na lumulutang sa paligid niya at hindi napigil ang mapabuntong hininga sa gulat. Ang memorya na ipinadala sa kanya ilang sandali ang nakalipas ay inilarawan ang pag-aandar ng mga fragment ng kaluluwa at ang proseso kung paano nabuo ang mga fragment na ito. Isinasantibi ang mga tungkulin, ang proseso ng pagbuo ng mga fragment ng kaluluwa na ito ay hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Ilang 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Divine Void Clan ay dumaan sa isang labanan na nagpawi sa buong clan. Para mapalawig ang huling apoy ng kanilang clan, pinagsama ng Divine Void Clan Master ang pinakamalakas na miyembro ng kanilang clan at tahimik na nag-practice ng Soul Secret Skill. Ang Soul Secret Skill ay hindi nagawang itaas ang kanilang husay sa pakikipaglaban at nagkaroon lamang ng isang epekto. Matapos masanay ang Soul Secret Skill hanggang sa antas ng pagkumpleto, ang kaluluwa ay magtitipon kahit na ang katawan ay nawasak. Gayunpaman, ang kaluluwa ay nawala ng posibilidad ng muling pagkakatawang tao kahit na hindi ito maghiwa-hiwalay. Itinatago lamang niya ang mga pinong alaala at hindi naglalaman ng anumang instinct na reaksyon. Ang ganitong mga fragment ng kaluluwa ay maaaring makuha ng sinuman at walang mga epekto. Sa normal na mga pangyayari, ang kaluluwa ng isang tao ay masisira kung ang taong iyon ay papatayin. Ang lahat ng alaala ay magiging abo at mawawala sa mundong ito. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsasanay sa Soul Secret Skill, ang mga makapangyarihang miyembro ng Divine Void Clan ay naging mga fragment ng kaluluwa pagkatapos ng kanilang kamatayan at nagtipon upang maging mga hexagon na kristal. Ipinatawag sila ng mga kristal na nagtitipon ng kaluluwa at naging mga pira-piraso ng kaluluwa na nakaimbak sa mga kristal na nagtitipon ng kaluluwa na maaaring makuha ng sinuman. Ang pagsasanay sa Soul Secret Skill na ito ay nangangahulugan na sinisira nila ang kanilang kaluluwa bawat minuto ng bawat araw. Ang sakit na pumasok sa kanilang katawan ay tatagos sa buong katawan nila. Hindi nila susubukang sanayin ang Soul Secret Skill kung hindi ito isang emergency na sitwasyon at gusto nilang iligtas ang huling apoy ng Divine Void Clan. Ang pinakamalaking pakinabang ng mga hexagonal na kristal na ito sa kristal na nagtitipon ng kaluluwa ay ang mga ito ay maaaring makuha ni Jackie. Ang mga fragment ng kaluluwa ay magsasama sa kaluluwa ni Jackie at ang mga alaala na nakaimbak sa mga fragment ng kaluluwa ay magiging mga alaala ni Jackie. Dahil ang mga pira-pirasong kaluluwa na ito ay voluntaryong isinakripisyo ng kanilang mga may-ari taon na ang nakalilipas, hindi ito makakaapekto sa katawan ni Jackie at magkakaroon lamang siya ng dagdag na memorya. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang kay Jackie. Ang mga masters ng First Grade World ay nag-practice ng napakaraming martial art technique at martial skill sa buong taon. Ang lahat ng ito ay magbabago sa mga alaala at magsasama sa isa kay Jackie. Tuwang-tuwa si Jackie nang maisip niya ito. Gayunpaman, napansin niyang may mali pagkatapos na kumalma. Alinsunod dito, ang self-scarification ng napakaraming mahusay na master ay upang iligtas ang apoy para sa Divine Void Clan. Kaya, ang mga bagay na ito ay dapat itago para sa mga inapo ng Divine Void Clan. Gayunpaman, si Jackie ay hindi isang inapo ng Divine Void Clan.
Higit pa rito, mula sa paraan ng pagsasalita ng matandang boses nang makipag-usap siya kay Jackie, alam niyang hindi nauugnay si Jackie sa Divine Void Clan. Si Jackie ay isang tunay na tao sa Daxia World. Kung gayon bakit sila mag-iiwan ng gayong mahahalagang bagay para sa kanya? Hindi kaya ang makapangyarihang mga taong ito ay lubos na nakatitiyak na si Jackie ay magkakaroon ng mga pambihirang tagumpay sa hinaharap at tutuparin niya ang kanyang pangako na tulungan ang Divine Void Clan na bumalik sa Divine Void World. Naisip ito ni Jackie mula sa ibang pananaw. Kung siya ang Divine Void Clan Master, hindi niya basta-basta ilalagay ang kanyang tiwala sa isang taong ganap na walang kaugnayan at nasa mababang kaharian. Gayunpaman, malinaw na walang nakasagot kay Jackie at hindi niya itatanong ang mga tanong na ito ng malakas na parang dummy. Palihim lang niya itong binigyang pansin. Sa sandaling iyon, nakuha ni Jackie ang mga fragment ng kaluluwa na ito upang bumuo ng mga hexagonal na kristal sa kalooban. Gayunpaman, hindi niya planong i-absorb ang mga alaalang ito sa sandaling iyon. Bagaman ang mensaheng ipinadala sa kanyang utak ay patuloy na nagsasabi kay Jackie na ang mga pira-pirasong kaluluwa na ito ay lubhang ligtas at hindi makakasama sa kanyang katawan, nag-aalala pa rin si Jackie. Sa ngayon, parehong nakita ng Soul Gathering Crystals at Mustard Seed si Jackie bilang kanilang Panginoon. Nagawa niyang kontrolin ang dalawang bagay na ito sa kanyang kalooban. Sa isang pag-iisip, muli siyang nabalot ng enerhiya at iniwan niya ang kaluluwa nagtitipon ng mundo ng kristal sa susunod na segundo, bumalik sa espasyong kinaroroonan niya ngayon. Kabanata 1915. Nasa mustard seed pa rin siya ngayon at naiintindihan niya kung gaano kalakas ang mustard seed. Matapos malaman na ang Daxia ay isang ika-5 baitang mundo lamang, nagplano si Jackie na umalis sa lugar. Nais niyang makita ang kabihas ng martial art na tunay na umuunlad at patuloy na umakyat sa mga taluktok ng mundo ng martial art. Ang mundong ito ay may kakulangan ng chi at ang bilang ng mana ay kulang din. Bukod sa pag-aaksaya ng oras, wala siyang makukuha sa pananatili niya rito. Sa ngayon, ang mahalagang bahagi ng kanyang pag-alis ay itong mustard seed na iniwan sa kanya ng Divine Void Clan. Ang mustard seed na ito ay hindi lamang maaaring maglaman ng maraming tao at magsagawa ng malayo ang paghahatid, ngunit maaari rin itong maglakbay sa mga hadlang sa kalawakan upang makapasok sa mga mundo ng iba pang mga grado. Ang panloob na bahagi ng mustard seed na ito ay madaling iakma at maaaring gamitin bilang isang storage space bukod sa pagiging isang paraan ng transportasyon. Maaari itong ituring na isang malaking espasyo sa imbakan. Lubhang nasiyahan si Jackie dito. Matapos umalis sa Daxia World, wala siyang ideya kung kailan siya babalik sa lugar na ito. Hindi niya kayang iwan ang lahat ng kapamilya niya rito. Kaya naman, binalak niyang dalhin ang kanyang mga kaibigan at pamilya kung aalis siya. Hindi niya magawang dalhin ang lahat ngunit tiyak na dadalhin niya ang mga importante sa kanya. Sa ganoong paraan, magiging komportable siya kapag umalis siya sa lugar. Kung tutuusin, wala siyang ideya kung anong mga pagbabago ang mangyayari kung maiiwan siyang mag-isa. Ang pagsipsip ng mga fragment ng kaluluwa ay naantala dahil ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang pag-aayos para sa mga natitirang isyo bago sila umalis sa Daxia World. Kinaway-kaway niya ang kanyang kamay habang naglalakad palabas ng mustard seed. Ang mustard seed ay naging bundle ng liwanag bago naging kasing liit ng singsing at pumasok sa katawan ni Jackie. Tinanggap ng mustard seed si Jackie bilang Panginoon nito at nagawang kontrolin ito ni Jackie sa kagustuhan sa hinaharap. Muli siyang tumayo sa desyerto na lugar na ito at tumingin sa kanyang paligid. Ang madilim na mga bituin sa kalangitan at ang mga sirang sandata sa lupa ay nagbigay ng misteryoso at sinaunang aura sa buong mundong ito. Ang Skygate ay dapat na isang bagay na dinala ng Divine Void Clan noon. Nadama ni Jackie na ang mundo sa likod ng Skygate ay tiyak na nakaranas ng buhay at kamatayan na labanan ilang taon na ang nakakaraan. Ang Skygate ay dapat na isang mahalagang bagay din. Gayunpaman, hindi ipinaalam ng Divine Void Clan Master kay Jackie kung anong uri ng mahalagang bagay ang Skygate na ito. Magagamit kaya ito ni Jackie? Natuklasan niya na kinabukasan nang lumabas siya sa Skygate. Nang bumalik siya sa mga sagradong lupain, nakatayo si Selena sa labas ng pangunahing pasukan na may nerbiyos na ekspresyon sa mukha. Sa mukha nito, alam ni Jackie na matagal na itong naghihintay sa kanya. Nawala agad ang kaba nang makitang bumalik na si Jackie. Nagmamadali siyang lumapit at bahagyang nagpout na magsalita nang makarating sa harap ni Jackie. Bakit ang tagal mong nawala? Natakot talaga ako na may nangyaring masama sa iyo sa likod ng Skygate. Humalaklak si Jackie at hinaplo si Selena sa kanyang balikat para aliwin siya. Ayos lang. Sino ang makakasakit sa aking kasalukuyang husay sa pakikipaglaban? Pagkatapos niyang magsalita ay tinitigan ni Jackie ang mukha ni Selena na minsang natatakpan ng spell. Ngayong nakainom na si Selena ng King Pill at sagradong tubig sa bukal, dahan-daang kumalat ang spell.
Hindi nila mababawasan ang kapangyarihan ng spell dahil ang pagkonsumo ng King Pill at Sagradong Spring Water ay hindi agad natanggal ang kapangyarihan ng spell. Kailangan pa nila ng oras para dahan-daang iangat ang spell. Gayunpaman, nasiyahan na si Selena sa resultang ito. Kabanata 1916. Inunat ni Jackie ang kanyang kamay at hinawakan ang mukha ni Selena na muling kuminang. Malapit na itong gumaling. Napakunot ang sulok ng bibig ni Selena, at sumilay ang magandang ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran nila. Napaka-pamilyar ng boses na nagdulot ng alon sa karaniwang kalmadong puso ni Jackie. Guru, bumalik ako. Sumugod si Fernando kay Jackie, halatang tuwang-tuwa. Naka-recover na si Fernando at bumalik sa normal. Dahil nakalubog si Jackie sa pagsasanay dati, hiniling lamang niya kay Kiran at sa iba pa na bumalik kasama ang Soul Solidifying Spirit Staff at ang Resurrection Pill para iligtas si Fernando. Bagamat hindi niya personal na pinuntahan, lihim siyang nag-aalala. Nakahinga ng maluwag si Jackie nang makitang tuluyan ang gumaling si Fernando. Buti naman at naka-recover ka na. Noong una ay inisip ni Fernando na makakaranas siya ng ilang mga epekto kahit na nabawi niya ang kanyang kadaliang kumilos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Soul Solidifying Spirit Staff at Resurrection Pill ay nagkaroon ng napakalakas na epekto na walang pinsalang nagawa kahit na siya ay nagyelo sa loob ng mahabang panahon. Matapos magpasya si Jackie na aalis na siya, hindi siya nagdalawang isip at tinipon ang grupo para sa isang maliit na pagpupulong. Ang mga taong sumali sa pulong ay ang mga pinakamalapit sa kanya. Lahat sila ay may iba't ibang reaksyon nang ipaalam sa kanila ni Jackie ang bagay na ito. Gayunpaman, ang kanilang ikinabahala ay ang panganib na makakatagpo nila pagkatapos lisanin ang mundong ito. Walang binanggit sa kanila na gusto nilang manatili. Pagkatapos ng lahat, naunawaan nila na ang Daxia World ay isang mundo sa ikalimang baitang pagkatapos gawin ni Jackie ang pagpapakilala. Nananabik din silang makita kung ano ang kalagayan sa labas ng mundo. Hindi hiniling ni Jackie si Daniela na sumali sa pulong na ito dahil siya ay nasa retreat na may pag-asang masira ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Kinagabihan, nakipag-chat si Selena kay Jackie habang umiinom ng tsaa. Kamakailan lamang, ginugol ni Jackie ang halos lahat ng kanyang oras sa pagsasanay o sa pill cultivation room. Nagdulot ito ng malaking pagbawas sa oras na magkasama sila, at natuwa si Selena sa mahalagang libreng oras na mayroon sila sa sandaling iyon. Sa totoo lang, mabigat ang loob kong umalis sa lugar na ito ng ganito. Napataas ang kilay ni Jackie at nagmamalasakit na sinabi, hindi naman sa hindi na tayo babalik sa lugar na ito. Dala ang buto ng mustasa sa ating mga kamay, maaari tayong bumalik anumang oras. Tumango si Selena at may bigla siyang na-realize. Nagte-training pa si Daniela ngayon. Ipapaalam ko sa kanya ang magandang balita mamaya. Bahagyang napawi ang ekspresyon ni Jackie sa pagbanggit ng pangalan ni Daniela. Isasama ba natin siya sa pagkakataong ito? Si Selena ang natigilan nang marinig niya ito. Hindi ba natin siya dinadala at iiwan siyang mag-isa dito? Bahagyang napabuntong hininga si Jackie. Siya ay nagtatanong kung ano ang nangyari dati at pinamamahalaang upang obserbahan ang ilang mga pagdududa sa kanilang mga pakikipag-ugnayan sa ibang pagkakataon, novel drama. Siyempre, ito ay kanyang mga hinala lamang, at wala siyang tunay na ebidensya. Gayunpaman, mayroong pinagbabatayan na hinala sa kanyang puso, at hindi niya ito malulutas sa loob ng maikling panahon. Sa wakas ay napagtanto ni Jackie ang nangyari pagkatapos itanong ni Selena ang retorikang tanong na ito. Hindi siya maituturing na lalaki kung aalis siya kasama ang mga taong ito at iiwan si Daniela dito. Bagamat hindi siya sigurado kung may nangyari sa pagitan nila ni Daniela noong gabing iyon, hindi niya magawang makipaghiwalay kay Daniela ngayon. Kabanata 1917. Lumipas ang oras, isang araw pagkatapos ng isa pa. Pagkalipas ng 2 buwan, dinala ni Jackie ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa Skygate. Minsang sinabi ng Divine Void Clan Master na ang mga space barrier sa loob ng Skygate ay ang pinakamahina. Kung gusto nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, kailangan nilang kunin ang mustard seed mula sa lugar na ito at maglakbay sa ibang mga espasyo. Ang lahat ay pumasok sa mustard seed na may matinding kagalakan at pananabik. Inilagay ni Jackie ang lahat ng masiglang bato sa bahagi kung saan sumisipsip ng enerhiya ang mustard seed. Kasunod ng isang malakas na pagsabog, ang buto ng mustasa ay hinimok ng masiglang bato at nagsimulang maglabas ng maliwanag na puting liwanag sa buong barko. Habang nagsimula silang sumulong, si Jackie ay tahimik na nakatayo sa control room habang pinagmamasdan ang nakapalibot na espasyo na unti-unting pumipihit sa ilalim ng drive ng mustard seed. Pagkalipas ng 3 buwan, sa isang malayong inn na matatagpuan sa Zenith Sun City, na matatagpuan sa West Cersei State of the Hestia Continent, isang manggagawa ng inang nakasimangot at tumingin sa 10 premium spirited stone sa kanyang mga kamay ng may pagkasuklam.
Ang 100 piraso ng mga premium na spirited na bato ay ang pinakamahalagang karaniwang pera sa daigdig ng Daxia, ngunit ang mga ito ay minamaliit ng isang manggagawa ng isang inn sa kontinente ng Hestia. Huwag mong sabihin sa akin na ang mga ito ay mga premium spirited stones. Sino sa Zenith Sun City ang nakikipagkalakalan pa rin sa mga spirited na bato? Gumagamit ang lahat ng masiglang kristal. Tumayo si Jackie sa harap ng lalaking ito mula sa inn at walang magawa. Alam niya na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga mundo ng iba't ibang antas, ngunit hindi niya inaasahan ang gayong matinding pagkakaiba. Bilang pinakamahalagang pera sa daigdig ng Daxia, imposibleng gamitin ang mga premium spirited stone na ito para magbayad ng isang kwarto dito. Hindi na pinagpatuloy ng trabahador ang paghihirap para kay Jackie nang makita niyang bahagyang walang magawa si Jackie. Sige, sige. Kukunin ko na ikaw ay mula sa kanayunan at hindi pa nakikita ang mundo. Ang exchange rate sa market ay isang elementary spirited crystal para sa 100 premium spirited stones, at isang elementary spirited crystal ay magagamit lang para sa 10 araw na pananatili sa isang normal na guest room. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, hindi kita niloloko. Tumango si Jackie at hindi na nagpatuloy sa pakikipagtalik sa lalaking ito. Matapos kunin ang susi ng kanyang kwarto ay dumiretso siya sa ikalawang palapag ng inn. Ito ang ikalawang araw ni Jackie sa kontinente ng Hestia, at lahat ay bago sa kanya noong unang araw niya rito. Pagkatapos ng random na pagtatanong sa isang dumadaan, nalaman niya kung anong uri ng mundo ang Hestia continent. Ang kontinente ng Hestia ay isang mundo sa ikatlong baitang at isa sa pinakamalakas na mundo sa lahat ng mga mundo ng ikatlong baitang. Mayroon silang hindi mabilang na mga master at higit na mas malakas kaysa sa daigdig ng Daxia sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan ng martial enhancement at ang pamana ng mga kasanayan sa militar. Sa pamamagitan ng pagkuha ng karaniwang pera sa pagitan ng mga mundo bilang isang halimbawa, ang mga masiglang bato ay madaling magamit sa Daxia World ngunit itinuturing na isang bagay na pag-aari ng mga mahihirap sa mundong ito. Ang karaniwang pera ng mundong ito ay mga masiglang kristal na naglalaman ng mas maraming aura kumpara sa masiglang bato. Sa hindi malamang dahilan, ang martial training system ng mundo ng Daxia ay sa panimula ay naiiba sa mundong ito. Sa daigdig ng Daxia, ang kaharian ng Nirvana ang pinakamataas na antas ng kahusayan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, iyon ang simula ng lakas ng pakikipaglaban sa mundong ito. Ang nagpasakit ng ulo kay Jackie ay mula sa unang hakbang. Patungo sa daan ng martial arts hanggang sa huling kaluluwang tumatagos sa kaharian, ang serye ng kagalingan sa pakikipaglaban ay lahat ay kabilang sa iisang kaharian sa kontinente ng Hestia, na kilala bilang nakuhang antas. Ang tinatawag na acquired level ay ang paglilinis ng katawan at muling ipanganak. Ang Nirvana realm na pinasok ni Jackie ay ang paunang yugto ng likas na antas sa mundong ito at bahagyang mas malakas kaysa sa karaniwang martial artist. Hindi nasaraan ng loob o nabigla si Jackie nang malaman niyang may mas makapangyarihang mga kaharian pagkatapos nito. Sa halip, hinangad niya ang kanyang kinabukasan na may emosyonal na puso. Iniwan ni Jackie si Selena at ang iba pa sa mustard seed. Ginawa niyang singsing ang buto ng mustasa at isinuot ito, na kumikilos na parang singsing na imbakan. Imposibleng mag-imbak ng mga buhay na bagay sa normal na mga singsing na imbakan, ngunit ang mustard seed ay isang premium na espiritual na kasangkapan. Hindi lamang nito pinapayagan ang mga tao na manirahan dito, ngunit maaari rin silang magsanay at magnilay habang sila ay nasa buto ng mustasa. Kung tutuusin, walang mataas na husay sa pakikipaglaban si Selena at ang iba pa. Nangangamba si Jackie para sa kanilang kaligtasan kung sakaling hayagang sundin siya, kaya hiniling niya sa kanila na magsanay sa loob hanggang sa bumuti ang kanilang kahusayan sa pakikipaglaban. Sa katunayan, hindi na kailangang umupa ng kwarto si Jackie. Kung tutuusin, mayroon siyang buto ng mustasa, at maaari siyang pumasok sa buto ng mustasa kung kailangan niyang magpahinga. Sabi nga, bagong dating siya sa mundong ito, at kailangan niyang harapin ang mga tao rito kung gusto niyang mabilis na maunawaan ang mundong ito. Kabanata 1918. Mula noong unang panahon, ang mga inn at restaurant ang naging pinakamagandang lugar para makakuha ng balita. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan ni Jackie na kumuha ng silid sa inn. Bukod sa ilang pagkakatulad, mayroon ding mga pagkakaiba sa pagitan ng mundong ito at ng daigdig ng Daxia. Ang pagkakatulad ay bukod sa nabuong martial art culture, ang ibang bahagi ng mundo ay hindi maihahambing sa daigdig ng Daxia. Ang pagkakaiba ay ang kanilang martial art culture ay higit na binuo kumpara sa Daxia World. Maging ang kanilang antas ng martial skills at martial art technique ay sa panimula ay naiiba sa daigdig ng Daxia. Ang inn, mula sa panlabas na anyo at panloob na disenyo, ay isang run-of-the-mill inn lamang. Siyempre, hindi ito pinansin ni Jackie. Kung tutuusin, hindi siya narito para i-enjoy ang buhay.
Ang kontinente ng Hestia ay napuno ng lahat ng uri ng mga angkan, at ang mga labanan sa pagitan ng mga kapangyarihang ito ay hindi tumigil. Ang lugar na ito ay malayong mas mapanganib kumpara sa Daxia World. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagdulot ng kawalan ng katiyakan sa loob ni Jackie, iniisip na ang kanyang paglalakbay ay hindi magiging maayos. Kailangan niyang paunlarin ang kanyang kapangyarihan sa loob ng maikling panahon para makatugon siya sa mga pagbabagong mangyayari anumang oras sa mundong ito. Tulad ng plano niyang pasukin ang buto ng mastasa at pag-usapan ang mga bagay-bagay sa kanyang pamilya, nagkaroon ng ingay mula sa labas ng kanyang silid. Parang may nabasag ang mga tasa nila. Si Jackie ay hindi abala, ngunit ang kanyang pagtanggi na makinig sa anumang bagay kapag siya ay dumating sa lugar na ito ay maaaring makahadlang sa kanyang landas sa hinaharap. Sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, itinulak niya ang kanyang pinto at naglakad pababa, patungo sa bulwagan kung saan kumakain ang mga customer. Ang mga grupo ng mga tao ay nagtipon-tipon sa orihinal na tahimik na bulwagan, at isang lalaking nakasuot ng pulang balabal ang nakatingin sa isang lalaking may malaking balbas. Napaka-tense ng atmosphere sa pagitan nila na para bang may away sa susunod na segundo. Matambok ang pisngi ng lalaking nakasuot ng pulang damit habang galit na sinabi sa may balbas, "Anong alam mo? Huwag mong isipin na kaya mong magpakitang gila sa harapan ko gamit ang iyong kakayahan. Paano magiging sapat na karapat-dapat ang isang karaniwang tao mula sa kanayunan na tulad mo upang mangagaw ng kayamanan kasama ako?" Galit na galit ang balbas na lalaki na nagsimulang manginig ang bigot. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanyang mga saksakan. "Farley Holler, binibuli mo kami, mga karaniwang martial artist na umaasa sa iyong pamilya Holler. Ako ang nakatuklas ng spirited herb. Nakolekta ko na ang mga bagay, at nagdala ka ng grupo ng mga tao para kunin sa akin ang masiglang damo. Sinabi ko na sa iyo na hindi pa ito tapos." Tinignan ng masama ni Farley ang balbas na lalaki matapos niyang marinig ito. "E paano kung kinuha ko ito sa'yo? May kakayahan ka bang gumanti sa akin? Ang aming pamilya Holler ay nakagawa ng maraming mga master sa nakalipas na daang taon, at kami ay umuunlad ngayon. Ang karaniwang tulad mo na walang maaasahan ay magaling lang makipagtalo, at wala kang magagawa. Maghintay ka lang sa susunod mong buhay kung plano mong maghiganti." Ang mga salitang iyon ay hindi maikakailang nakakainis, at ang mga kilay ng balbas na lalaki ay halos naging isang tuwid na linya. "Maghintay ka lang, kung gayon. Babayaran kita para dito kapag sumali ako sa Dul Sovereign Pavilion at naging disipulo nila." Tumaas ang kilay ni Farley at tumawa pagkatapos niyang marinig ito. Naririnig ng lahat ng naroon ang pangungutya na nakatago sa kanyang pagtawa. "Oh my God! Pinapasakit mo ang tiyan ko. Nag-iisip ka pa nga maging disipulo ng Dul Sovereign Pavilion. Bakit hindi ka umihi at tingnan ang iyong sarili? Sa lakas mo ngayon, hindi ka nila gugustuhin kahit na gusto mong gumawa ng mga kakaibang trabaho para sa kanila, lalo pat maging disipulo ng Dul Sovereign Pavilion." Ang sinabi ng lalaki ay naging sanhi ng labis na galit ng lalaking balbas. Nanginginig ang kalamnan sa mukha sa galit, nanikip ang mukha habang nakatitig kay Farley. "Talagang magiging disipulo ako ng Dul Sovereign Pavilion. Maghintay ka lang." Mukhang ayaw ng pahabain ng balbas na lalaki ang palitan nila ni Farley. Kaya, naglabas siya ng dalawang masiglang kristal mula sa kanyang bulsa at hinampas ang mga iyon sa mesa ng malakas bago siya umalis ng hindi lumilingon. Hindi mawala sa kanyang mukha ang mapanuksong ngiti ni Farley habang pinagmamasdan ang balbas na lalaki na umalis. Kabanata 1918. Mula noong unang panahon, ang mga inn at restaurant ang naging pinakamagandang lugar para makakuha ng balita. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan ni Jackie na kumuha ng silid sa inn. Bukod sa ilang pagkakatulad, mayroon ding mga pagkakaiba sa pagitan ng mundong ito at ng daigdig ng Daxia. Ang pagkakatulad ay bukod sa nabuong martial art culture, ang ibang bahagi ng mundo ay hindi maihahambing sa daigdig ng Daxia. Ang pagkakaiba ay ang kanilang martial art culture ay higit na binuo kumpara sa Daxia World. Maging ang kanilang antas ng martial skills at martial art technique ay sa panimula ay naiiba sa daigdig ng Daxia. Ang inn, mula sa panlabas na anyo at panloob na disenyo, ay isang run-of-the-mill inn lamang. Siyempre, hindi ito pinansin ni Jackie. Kung tutuusin, hindi siya narito para i-enjoy ang buhay. Ang kontinente ng Hestia ay napuno ng lahat ng uri ng mga angkan, at ang mga labanan sa pagitan ng mga kapangyarihang ito ay hindi tumigil. Ang lugar na ito ay malayong mas mapanganib kumpara sa Daxia World. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagdulot ng kawalan ng katiyakan sa loob ni Jackie, iniisip na ang kanyang paglalakbay ay hindi magiging maayos. Kailangan niyang paunlarin ang kanyang kapangyarihan sa loob ng maikling panahon para makatugon siya sa mga pagbabagong mangyayari anumang oras sa mundong ito. Tulad ng plano niyang pasukin ang buto ng mastasa at pag-usapan ang mga bagay-bagay sa kanyang pamilya, nagkaroon ng ingay mula sa labas ng kanyang silid.
Parang may nabasag ang mga tasa nila. Si Jackie ay hindi abala, ngunit ang kanyang pagtanggi na makinig sa anumang bagay kapag siya ay dumating sa lugar na ito ay maaaring makahadlang sa kanyang landas sa hinaharap. Sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, itinulak niya ang kanyang pinto at naglakad pababa, patungo sa bulwagan kung saan kumakain ang mga customer. Ang mga grupo ng mga tao ay nagtipon-tipon sa orihinal na tahimik na bulwagan, at isang lalaking nakasuot ng pulang balabal ang nakatingin sa isang lalaking may malaking balbas. Napaka-tense ng atmosphere sa pagitan nila na para bang may away sa susunod na segundo. Matambok ang pisngi ng lalaking nakasuot ng pulang damit habang galit na sinabi sa may balbas, "Anong alam mo? Huwag mong isipin na kaya mong magpakitang gila sa harapan ko gamit ang iyong kakayahan. Paano magiging sapat na karapat-dapat ang isang karaniwang tao mula sa kanayunan na tulad mo upang mangagaw ng kayamanan kasama ako?" Galit na galit ang balbas na lalaki na nagsimulang manginig ang bigot. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanyang mga saksakan. "Farley Holler, binibuli mo kami, mga karaniwang martial artist na umaasa sa iyong pamilya Holler. Ako ang nakatuklas ng spirited herb. Nakolekta ko na ang mga bagay, at nagdala ka ng grupo ng mga tao para kunin sa akin ang masiglang damo. Sinabi ko na sa iyo na hindi pa ito tapos." Tinignan ng masama ni Farley ang balbas na lalaki matapos niyang marinig ito. "E paano kung kinuha ko ito sa'yo? May kakayahan ka bang gumanti sa akin? Ang aming pamilya Holler ay nakagawa ng maraming mga master sa nakalipas na daang taon, at kami ay umuunlad ngayon. Ang karaniwang tulad mo na walang maaasahan ay magaling lang makipagtalo, at wala kang magagawa. Maghintay ka lang sa susunod mong buhay kung plano mong maghiganti." Ang mga salitang iyon ay hindi maikakailang nakakainis, at ang mga kilay ng balbas na lalaki ay halos naging isang tuwid na linya. "Maghintay ka lang, kung gayon. Babayaran kita para dito kapag sumali ako sa Dul Sovereign Pavilion at naging disipulo nila." Tumaas ang kilay ni Farley at tumawa pagkatapos niyang marinig ito. Naririnig ng lahat ng naroon ang pangungutya na nakatago sa kanyang pagtawa. "Oh my God! Pinapasakit mo ang tiyan ko. Nag-iisip ka pa nga maging disipulo ng Dul Sovereign Pavilion. Bakit hindi ka umihi at tingnan ang iyong sarili? Sa lakas mo ngayon, hindi ka nila gugustuhin kahit na gusto mong gumawa ng mga kakaibang trabaho para sa kanila, lalo pat maging disipulo ng Dul Sovereign Pavilion." Ang sinabi ng lalaki ay naging sanhi ng labis na galit ng lalaking balbas. Nanginginig ang kalamnan sa mukha sa galit, nanikip ang mukha habang nakatitig kay Farley. "Talagang magiging disipulo ako ng Dul Sovereign Pavilion. Maghintay ka lang." Mukhang ayaw ng pahabain ng balbas na lalaki ang palitan nila ni Farley. Kaya, naglabas siya ng dalawang masiglang kristal mula sa kanyang bulsa at hinampas ang mga iyon sa mesa ng malakas bago siya umalis ng hindi lumilingon. Hindi mawala sa kanyang mukha ang mapanuksong ngiti ni Farley habang pinagmamasdan ang balbas na lalaki na umalis. Kabanata 1919. Kahit umalis na ang balbas na lalaki, napangisi si Farley, "Hindi ko alam kung walang utak o baliw ang lalaking ito." Ang Dul Sovereign Pavilion ay isang natatanging sekta sa mga sekta sa ikatlong baitang. Sa bawat oras na magre-recruit sila ng mga disipulo, ang mga napili ay dapat nasa unang yugto ng likas na antas. Bilang isang tao na nasa huling yugto ng nakuhang antas, gaano siya kalakas ng loob na magpahayag na siya ay magiging disipulo ng Dul Sovereign Pavilion. Pagtatawanan ko ang mga ngipin ko sa harapan. Noong una, walang sinabi ang mga tao sa kanilang paligid habang pinapanood nila ang excitement, pinipiling manatili at magbulungan sa kanilang mga sarili. Gayunpaman, ang sinabi ni Farley ay naging dahilan upang magsalita ang ilang mabubuting tao. Ang isa sa mga lalaki, na gwapo at mga 20 taong gulang, ay nagsabi, "Nagkakamali ka, young Master Farley. Hindi gumagawa ang matipunong lalaking iyon. Nakalimutan mo ba na ang Dul Sovereign Pavilion ay nagkakaroon ng patuloy na pakikipaglaban sa Modeled Origin Clan ngayon? Ang parehong mga sekta ay umabot sa punto na hindi sila magkatugma, tulad ng apoy at tubig. Maaari silang masangkot sa isang labanan anumang oras. Upang maging ligtas, ang Dul Sovereign Pavilion ay nagsimulang mag-recruit ng malaking bilang ng mga disipulo. Ibinaba pa nila ang kanilang kondisyon na ang mga tao sa huling yugto ng nakuhang antas ay maaaring sumali sa pagtatasa. Mahigit 1 taon o 2 na ang nakalipas mula noong hindi nagkita-kita ang Dul Sovereign Pavilion at ang Modeled Origin Clan. Ang Zenith Sun City ay nasa ilalim ng kontrol ng Dul Sovereign Pavilion at nasa ilalim ng kanilang impluensya. Natural, ang mga tao sa lungsod ay higit na nag-aalala tungkol sa Dul Sovereign Pavilion. Natural, marami rin silang alam tungkol sa matagal ng kaaway ng Dul Sovereign Pavilion, ang Modeled Origin Clan. Higit pa rito, natuklasan nila ang isang lihim na site para sa mga mapagkukunan malapit sa Dul Sovereign Pavilion noong nakaraan. Ang Dul Sovereign Pavilion at ang Modeled Origin Clan ay nasa tabi ng isa't isa.
Ang lihim na site para sa mga mapagkukunan ay dapat na malapit sa Dul Sovereign Pavilion at hindi ganoon kalayo mula sa Modeled Origin Clan, masyadong. Nang malaman ng tungkol dito, agad na nagsimulang makipagkompetensya ang Modeled Origin Clan sa Dul Sovereign Pavilion sa site na ito para sa mga mapagkukunan. Nagkaroon ng hindi mabilang na mga hinaing sa pagitan ng dalawang sekta, at ang pangyayaring ito ang naging fuse. Bagamat hindi pa nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang sekta, alam ng lahat na ang labanan sa pagitan ng dalawang sekta ay magaganap anumang oras kung ang mga bagay ay nabuo ayon sa momentum na ito. Ibinaba ng Dul Sovereign Pavilion ang kanilang mga kondisyon sa pagtanggap ng mga alagad para makakuha ng sapat na nakareserbang tauhan o kanya na kumpay. Hindi na nagulat si Farley matapos niyang marinig ito. Kung tutuusin, marami siyang alam tungkol sa nangyari sa pagitan ng Dul Sovereign Pavilion at ng Modeled Origin Clan. He remarked with a sneer, kahit ibaba nila ang kanilang mga kondisyon sa pagtanggap ng mga disipulo, ginawa lang nila iyon para makakuha ng mas maraming kanyan. Sa antas na nasa kanya ngayon, papatayin siya ng kaaway sa sandaling pumasok siya sa larangan ng digmaan. Walang nag-react doon, ngunit karamihan sa kanila ay lihim na sumang-ayon sa pahayag ni Farley. Itinuring na maunlad ang pamilya ni Farley sa Zenith Sun City, at gustong samantalahin ng ilang snob ang pagkakataong ito para pasayahin si Farley. Kahit na ang matipunong lalaking iyon ay maging disipulo ng Dul Sovereign Pavilion, tiyak na siya ang magiging kanyan sa mga kanyan, tulad ng sinabi ni Young Master Farley. Nabalitaan kong nagplano si Young Master Farley na lumahok sa pagsubok ng disipulo ng Dul Sovereign Pavilion ngayong taon. Bagamat maraming mamamatay sa labanang ito, magdadala din ito ng sapat na pagkakataon. Sa husay at talento sa pakikipaglaban ni Young Master Farley, tiyak na makakamit niya ang nakasisilaw na resulta. Naningkit ang mga mata ni Farley sa kasiyahan sa mga salitang iyon. Gustong-gusto niyang makinig sa gayong pambabola, hindi alintana kung sila ay totoo o hindi. Nakatayo si Jackie sa tuktok ng hagdan habang nakikinig sa mga sinasabi ng mga taong ito. Isang ideya ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Narinig na rin niya ang tungkol sa Dul Sovereign Pavilion nang dumating siya, ngunit wala siyang gaanong impormasyon o pangunawa tungkol sa mga ito. Kabanata 1920. Alam niya na ang Zenith Sun City ay kabilang sa Dul Sovereign Pavilion, at bawat sekta ay may sariling jurisdiction. Kung gusto ni Jackie na pumasok sa isang sekta para magsanay, ang Dul Sovereign Pavilion ay isang magandang pagpipilian. Ang hindi lang niya sigurado ay kung anong uri ng mga isyo ang kakaharapin niya pagkatapos makapasok sa Dul Sovereign Pavilion. Sa katunayan, natapos ang komedya na ito kasunod ng pag-alis ng lalaking may balbas. Bumalik si Jackie sa kanyang silid nang mapansin niyang tapos na ang saya. Ang hindi niya namalayan ay sa sandaling lumingon siya, biglang lumingon si Farley sa direksyon niya ng matagal na para bang may natuklasan siya. Pagkabalik ni Jackie sa kwarto niya ay pinasok niya agad ang mustard seed. Ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa mustard seed ay aktibong nagsasanay dahil walang sino man sa kanila ang gustong pigilan si Jackie. Sila ay umaasa na makakatulong kapag Jackie ay nakakuha ng isang foothold sa mundong ito. Nasa soul-penetrating level na si Nash noong mga sandaling iyon. Sa paghusga sa pamantayan ng husay sa pakikipaglaban ng Hestia Continent, nasa huling yugto na siya ng nakuhang antas. Nakita niya ang gutay-gutay na ekspresyon sa mukha ni Jackie nang pumasok si Jackie at agad na huminto sa kanyang pagsasanay. Hinailan niya si Jackie sa isang bakanteng sala sa mustard seed at nag-set up ng table ng wine para makipag-chat kay Jackie. Walang itinatago si Jackie sa kanyang ama at agad na binanggit ang mga pagdududa niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Nash matapos niyang marinig ang sinabi ni Jackie. Ito ay walang dapat ikabahala. Alam kong natatakot ka sa mga problemang kakaharapin mo pagkatapos sumali sa isang sekta, ngunit kailangan mo ring malaman na hindi ka dapat magtago sa likod ng mga saradong pinto kapag nagsasanay ka. Kahit na mayroon kang mga alaala ng mga dakilang masters mula sa nakaraan, kulang ka sa labanan at karanasan. Mapapabuti mo lamang ang iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban at makakuha ng karanasan sa pamamagitan ng pagpasok sa isang sekta. Biglang naliwanagan si Jackie matapos marinig ang sinabi ni Nash. Naging makitid ang isip niya kanina. Katulad ng sinabi ng kanyang ama, bagamat nasa kanya ang mga alaala ng mga naunang dakilang masters na iyon, hindi ibig sabihin na wala na siyang kailangang gawin at makapagsanay sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mga alaalang iyon. Saang mundo man siya naroroon, ang mga laban at mga karanasan ay kailangang-kailangan. Higit pa rito, ito ay isang bagong-bagong mundo. Kung sumali siya sa isang sekta, magkakaroon siya ng kaunting suporta, at iyon ay mas mahusay kaysa sa walang alam. Tama ka. Nagkataon na sa pagkakataong ito, ang labanan ng Dul Sovereign Pavilion at ang Modeled Origin Clan ay kulang sa mga disipulo. Maaari ko ring samantalahin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ilang mga karanasan.
Hindi itinago ni Jackie ang usapin tungkol sa pagtitipon ng mga kristal mula kay Nash. Matapos malaman ang lahat ng nangyari, bahagyang nag-alala si Nash. Bagaman ang mga fragment ng kaluluwang ito na tinipon ng Soul Gathering Crystal ay maaaring magbigay sa iyo ng pinakamahusay na martial art techniques at martial skills, ito ba ay talagang nakakaapekto sa iyo pagkatapos mong makuha ang mga ito? Nang makalusot ang mustard seed sa space barrier at dumaan sa mundo, sinamantala ni Jackie ang pagkakataong ito upang makapasok sa mga kristal na nangangalap ng kaluluwa upang makuha ang mga pira-piraso ng kaluluwa na iniwan doon ng mga dating dakilang master. Sa katunayan, si Jackie ay nag-aalala rin gaya ni Nash. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga fragment ng mga kaluluwa, at ang mga bagay na may kaugnayan sa mga kaluluwa ay hindi madaling makuha. Kung hindi siya mag-iingat, baka mawalan siya ng sariling pagkatao. Gayunpaman, may naintindihan si Jackie pagkatapos niyang isipin iyon. Wala siyang magawa, gaano man siya nag-aalala sa mga bagay-bagay. Ang kanyang kasalukuyang husay sa pakikipaglaban ay hindi matiyak kung anumang negatibong epekto ang ay dudulot sa kanyang sarili. Para makasigurado tungkol dito, malalaman lang nila ang mga bagay-bagay pagkatapos na personal na makuha ni Nash ang fragment ng kaluluwa. Kaya naman, na-absorb na ni Jackie ang isang piraso ng kaluluwa noong siya ay nasa barko ng espiritu. Sa kabutihang palad, hindi siya nakaranas ng anumang kakulangan sa ginhawa bukod sa isang karagdagang alaala sa kanyang isipan pagkatapos niyang masipsip ang pira-pirasong kaluluwa na ito. Gayunpaman, si Nash bilang ama ni Jackie ay maliwanag na nag-aalala. Alam ni Jackie ang iniisip ng kanyang ama. Hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ako nakakaramdam ng anumang discomfort pagkatapos kong masipsip ang fragment ng kaluluwa na ito, at hindi rin ako naapektuhan. Ang mga pira-pirasong kaluluwang ito ay talagang mga natitirang alaala lamang. Ang fragment ng kaluluwa na hinigop ni Nash ay ang memorya ng isang elder mula sa Divine Void Clan mula sa Divine Void World. Ang husay sa pakikipaglaban ng elder na ito ay nakamit ang antas ng Void Breaking. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.